Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong July 6. Three prophecies about the Messiah, Isaiah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 9. Ang sabi po ay, "But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond Jordan, Galilee of the nations. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, in them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you, as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of oppressor." Kapag narinig natin ang salitang promise, madalas inisip natin ang isang pangakong maaaring matupad o maaaring hindi. Bilang tao, minsan nagkakaroon tayo ng mga pangakong hindi natin natutupad dahil sa iba't ibang dahilan. Ngunit iba ang Diyos. Kapag nangako ang Diyos, tiyak na tutuparin niya ito. Maraming daang taon bago sinilang si Jesus, ipinahayag na ni Prophet Isaiah ang tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Sa panahong iyon, ang Israel ay dumaan sa takot, kaguluhan at kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanilang sitwasyon, ang nagbigay ang Diyos ng pag-asa. Nangako siya na darating ang tagapagligtas na nagdadala ng liwanag, kapayapaan at isang kahariang hindi kailanman magbabakas. Ang propesiyang ito ay natupad kay Jesus na siyang ipinanganak upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang first teaching is, the Messiah will come as a great light that transforms lives. Sinasabi sa Isaiah chapter 9 na ang mga taong lumalakad sa kadiliman ay makakita ng dakilang liwanag. Ang liwanag na ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Bago natin makilala si Jesus, ang buhay natin ay parang nasa dilim. Naliligaw tayo sa kasalanan, takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsimula siya magbigay ng direksyon at bagong layunin sa ating buhay. At ang second teaching, the Messiah will reign as the divine King of Peace. Tinawag si Jesus bilang Prince of Peace. Ngunit ang kapayapaang ibinibigay niya ay higit pa sa kawalan ng gulo o problema. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag naibalik ang relasyon natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at pagkakasundo sa ating Ama sa langit. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng kapayapaan sa pera, tagumpay, relasyon o material na bagay. Pero kahit makuha natin ang lahat ng iyon, kung wala si Jesus, mananatiling walang laman ang ating puso. At ang last teaching, the Messiah will establish and advance the kingdom of God. Hindi lamang dumating si Jesus upang iligtas ang bawat tao. Dumating din siya upang itatag ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay makikita saan man naghahari si Jesus, sa puso ng mga tao. Kapag pinipili natin mamumuhay ng may pagmamahal, katapatan, pagpapatawad at pagsunod sa Diyos, pinapakita natin ang kanyang kaharian sa mundong ito. Bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayong maging bahagi ng misyon ito. Ibinabahagi natin ang Ebanghelyo hindi lamang sa pamamagitan ng ating salita, kundi lalo na sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Habang mas maraming taong nakakilala kay Kristo, mas lumalawak ang impluwensya ng kaharian ng Diyos sa ating pamilya, paaralan, komunidad, at sa maging bahagi ng mundo. Yun lamang po.